Kasan yung misis mo? Nag-OFW po. O tapos, Ayun, nakakita naman sa gwapo. sinabi niya sa'yo, nandun siya sa abroad, saan? Nasa Taiwan po. O tapos sinabi niya sa'yo, nahuli mo, nalaman mo, paano? Nung una po kasi parang naglalabo na siya. Dati kasi active siya mag-online, mag-ano sa amin. Tapos, hanggang sa wala nang, hindi na katulad dati. Napipil ko na. Doon sa sinabi sa'yo? Umamin nung bandang huli na sabi niya kung magkakasala ba ako sa'yo, matatanggap mo pa ako ulit. Siyempre para sa akin masakit. Tinanong niya yung kung sakali o nagkasala na siya. Yun ang tanong ko. Sabi ko, bakit nagkasala ka na ba? Sabi niya, hindi na siya sumagot. Tapos yun na, umamin na siya na may karelasyon na siya. Hanggang sa pag-uwi rito, sinama sa bahay. Ha? Ano? Sinama pa sa bahay niyo? Opo. Pilipino? Pero nagpaalam po siya sa akin na baka pwedeng isama ko dyan. Kasi nga, hihiramin daw yung bunso namin. Pumayag po ako. Pumayag ka? Para sa mga bata, gusto nila makita eh. Gusto nila makita yung, anak ko. Pumayag ka? Wala naman akong magawa. Kasi talagang kahit ano bang sabihin ko, ayaw niya na eh. Pumayag na lang po ako. So nakita mo yung lalaki? Opo, pinapasok ko po sa bahay. Sabi ko, pumasok siya. Kasi hindi po siya pumapasok eh. Tapos yung pinakilala po sa anak ko, masakit. Kasi nakakapanghinayang. Almost 16 years po kaming nagsama. Nang dahil dun sa pangarap namin. Bakit mo siya pinayagan kasi mag-abroad? Na dapat ikaw na lang ang umalis para yung mga anak mo may kalinga ng isang ina. Ayaw ko nga rin sana nung una dahil may trabaho naman kami parehas dito. Bakit rason niya ba't umalis siya? Siguro dahil nagtrabaho sa sa isang nagkaayaan sila. Ngayon nagpaalam sa akin ng maayos. O nangyari na yan, nandun sa bahay mo. Ano sabi ng lalaki? Hindi umiimik. Hinayaan ko rin lang. Kinukuha yung damit ng anak mo na bunso. Ano nararamdaman mo nun? Masakit. Kasi siyempre nakakapanghinayang. Sobrang nangihinayang. Kahit hanggang ngayon. Pero unti-unti nang Pero nakakari ngayon ko. ba may asawa ka? Wala po. Hindi ko magawang dahil yung mga anak ko, 4 nasa akin eh. Lahat ako lang tumatago yun. Eh wala naman akong construction lang ako. Minsan, kahit na lang, nagtitinda ng sa harapan ng bahay, mga merienda, nag-burger kami mag-ama. Yung ba mga anak mo nag-aral? Opo, yung isa po, kakikinder lang ngayon. Yung 6 years old, yung bunso. Sige, sino kasama mo? Pakilala mo. Pinapakilala ko nga pala sa inyo yung anak kong panganay na si Joanna. Hello po, Kuya Will. Hello, Hello po. Joanna. Ikaw ang bunso? Panganay Sorry, ikaw ang panganay. po. Opo. Ano gusto mo sabihin sa tatay mo? Pa. Mahal na mahal kita kahit na makulit kami. Kahit na ikaw yung... Kahit na ikaw yung naging nanay na namin. Mahal na mahal kita. Magtatapos ako ng pag-aaral para sa'yo. Maraming salamat. Salamat din sa'yo, anak. May papayo ko lang sa'yo. Lagi mong tandaan kahit nagkaganito yung natin, pamilya. Mag-aaral kayo. Yun lang, wala akong ibang pamamana. Kundi yan lang. Tandaan nyo lagi, hanggang sa uli, hindi ako bibitaw. Basta, pangako nyo sa akin na tulong kayo sa akin. Ginagawa ko lahat kahit sobrang hirap. Yung maging isang nanay, tatay. Kahit minsan hindi ko maibigay sa inyo yung mga pangangailangan nyo. Sorry.
Yun lang. Pero gagawin ko ang lahat para mapag-aaral kayo. Yun lang. Mahal na mahal ko kayo, lahat.